sanay naman na po kami. Actually ako sanay na rin, medyo nasasanay na din po kasi parang normal day na lang po yung mga racket ko dito. Nagsimula po sa Hamas. When an OFW loses a job or is deprived of a job opportunity, our Action Fund, gagamitin yan para safety net, saluhin sila sa pangyayari at itawid sila sa pangyayari. Ilang Pilipino sa Israel sanay na sa nangyayaring gulo. Mga nagnanais umuwi ng Pilipinas, tiniyak na may makukuhang hanap buhay ayon sa Department of Migrant Workers. Ang prosecution panel ay magsusumite o maglalahad ng appropriate pleading. Ngayon, I assure the public that if there is the House Prosecution Panel will not be or not provide reason for any delay. Leading sa kautusan ng Senate Impeachment Court na katakdang isumite ng Kamara sa mga susunod na araw, ayon sa House Impeachment Spokesperson. Manhunt operation is still ongoing and we hope to resolve this case as soon as possible. Naglagay na tayo ng mga tao na additional para matulungan ng SITG. Philippine National Police may persons of interest na sa pamaril sa isang opisyal ng House of Representatives. Desisyon ng Supreme Court sa mga petisyon kaugnay ng impeachment process, hindi na dapat hintayin bago ituloy ang impeachment trial ayon kay Senador Coco Pimentel. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sa bayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. Una sa ating mga balita. Ilang overseas Filipino workers sa Israel ang nagbahagi ng kanilang karanasan sa gitna ng digmaan sa Middle East. Ayon sa mga ito, ramdam nila ang pagtaas ng tensyon sa kanilang lugar. Samantala, tiniyak naman ng Department of Migrant Workers na mayroong naghihintay ng mga programa sa mga ito oras na umuwi ng Pilipinas. Ito ang balita ni Ivan Alvarez. Sanay naman na po kami. Actually ako sanay na rin, medyo nasasanay na din po kasi parang normal day na lang po yung mga racket ko dito. Nagsimula po sa Hamas. Nasa 30,000 mga overseas Filipino worker o OFW ang kasalukuyang nagtatrabaho ngayon sa Israel. Kasama na rito si Edmond Lazar, 3 taon ng caregiver sa syudad ng Ramat HaSharon. Ayon kay Edmond, hindi na bago ang mga pagsabog sa Israel. Ngunit madalas na anya sila ngayon sa bomb shelter ng kanyang amo simula nang magpaulan ng missile ang Iran. Si Andrew naman na 10 taon ng caregiver sa Tel Aviv. Bagamat matagal nang namamalagi roon, nakakaramdam pa rin ng pangamba sa sitwasyon. Mas nakakatakot siya kasi sa observation ko rin kasi na may Iron Dome pero yung mga rocket na hindi nasasalo ng Iron Dome ng Israel. Sa kabila ng pagkaipit sa hidwaan ng Israel at Iran, maayos pa rin naman nila ang kanilang kalagayan sa ilalim ng kanilang mga employer at patuloy rin ang komunikasyon sa kanilang pamilya dito sa Pilipinas. Naabisuhan na rin nila sila ng embahada oras na mas lumala pa ang sitwasyon. Meron din pong mga GC po yun, nilolocate po kami kung saan po yung lugar namin para daw po kung magkaroon po ng emergency repatriation, meron po mga pick-up point kung saan po pupunin sa bawat lugar kung saan po yung malapit. Ayon sa Department of Migrant Workers, patuloy na humahaba ang listahan ng mga Pilipino sa Israel na naghahangad ng repatriation. Tiniyak naman ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak na may naghihintay na mga programa para sa mga OFW mula Middle East oras na makauwi ng Pilipinas. Gaya na lamang ng reintegration at upskilling programs upang lalo pang mahasa ang kanilang abilidad bilang mga manggagawa. OFW should be trained enough to be competitive in the workforce here as well as abroad, but most especially here. Bukod rito, tiniyak rin ng pamahalaan na mayroong sapat na pondo upang pansamantalang tustusan ang pangangailangan ng mga ito, lalo na at nawala ng hanap buhay abroad. When an OFW loses a job or is deprived of a job opportunity, our Action Fund, gagamitin yan para safety net, saluhin sila sa pangyayari at itawid sila sa pangyayari. Hinihikayat naman ng kagawaran at Overseas Workers Welfare Administration o OWA
ang mga OFW sa Middle East, pati na rin ang mga kaanak ng mga ito na tumawag sa kanilang hotline na 1348 kung nangangailangan ng tulong mula sa kanilang tanggapan. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Binatiko si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte ang pahayag ng isang bayan kaugnay ng hiling na interim release ng amang si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na kanyang ama. Ayon kay Congressman Pulong, maraming bansa ang pumupuri kay FPRRD dahil sa kanyang kampanya noon na sukuin ang krimen sa bansa. Kaya hindi nakagugulat kung merong mga bansang handang tumanggap sa kanya. Mayroon ng persons of interest ang Philippine National Police o PNP sa pamamaril sa isang opisyal ng House of Representatives noong linggo sa Quezon City. Tumanggi naman ang PNP na ihayag kung ano ang motibong tinitingnan nila sa insidente. Ito ang balita ni Lea Ilagan. May mga persons of interest tayo. Investigation is still ongoing. Bumuo na ng Special Investigation Task Group o SITG ang Philippine National Police kaugnay sa pamamaril sa isang opisyal ng Kamara noong linggo sa Quezon City. Ayon kay PNP Chief Police General Nicolas Torre III, nagpapatuloy ang investigasyon ng SITG sa tinitingnang persons of interest ng mga ito. Manhunt operation is still ongoing and we hope to resolve this case as soon as possible time. Naglagay na tayo ng mga tao na additional para matulungan ng SITG. Tumanggi naman si General Torre na tukuyin kung ano ang motibo sa pamamaril. It will come out as the investigation goes on. May mga leads lang tayo na sinusundan mo. Pasensya na po kayo. Allow me to conceal all those information muna pending sa ating mga follow-up. Nasa kalagitnaan ng birthday celebration ng kanyang anak, ang biktima ng pagbabarilin ito ng mga suspect. Batay sa inisyal na investigasyon, dalawang hindi pa nakikilalang suspect ang biglang pumasok sa exclusive venue at malapitang binaril ang biktima. Bago tumakas, binaril din nila ang security guard sa lugar. Nauna nang kinundi na ni House Speaker Martin Romualdez ang nangyari at hinimok ang lahat ng law enforcement agency na mahigpit na tutukan ng kaso. Sinabi pa ni Congressman Romualdez na ikinalungkot nila ang nangyari sa isa nilang opisyal na nagsilbi bilang Chief of Technical Staff ng House Committee on Ways and Means. Lea Ilagan, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Bukod sa clearing operation kung saan inaalis ng Metropolitan Manila Development Authority ang mga nakasagabal sa lansangan, katulong na rin nila ang lokal na pamahalaan para naman sa mga gagawing paglilinis sa kalsada ngayong balik eskwela na ang mga estudyante. Ito ang balita ni Benedict Samson. Pagtutulong-tulungan po natin, andyan po ang lokal na pamahalaan, andyan po ang barangay. Tulad po ng ginagawa natin ngayong umaga, andito po ang LGU ng Maynila sa pangunguna po ng DPS na kung saan sila po ay tumutulong sa atin para linisin ang mga kalat, mag-pick up po ng mga basura. Magkatulong na ang Metropolitan Manila Development Authority at lokal na pamahalaan sa pagsasagawa ng road clearing and cleaning operations. Kung ang MMDA Special Operation Group Strike Force ang nagtatanggal ng mga nakahambalang sa kalsada, ang Manila Department of Public Order and Safety naman ang naglilinis ng mga kalat. Kanina, nagsagawa ng clearing and cleaning operation ng MMDA at Manila Department of Public Order and Safety sa Moriones, sa Mabuhay Lane sa Dagupan, Tayuman, Lacson at Laong-Laan sa Maynila. This part of the Mabuhay Lane interconnects Manila, going to Navotas, going to Malabon, even out to Quezon City. Kaya napakahalaga po na malinis, maayos po ang madadaanan ng ating mga kababayan, pati na rin po ang mga madadaanan ng mga sasakyan. Bukod sa makaiwas sa trapiko, layon din ng isinasagawang clearing operation ng MMDA na masigurong maluwag ang kalsada, lalo na nga't pasukan na ng mga estudyante. Meron tayong tinatawag na Task Force Road Clearing na kung saan ang purpose po natin is hindi lang po to intensify but to come up with innovative ways and a holistic approach. So definitely malaking tulong po ito para sa mga motorista, lalong-lalo po yung influx po ng mga sasakyan dahil po sa mga pagbalik na eskwela.
Ayon kay MMDA Special Operation Group Strike Force Head Gabriel Go, kahit nakailang ulit na sila nagsagawa ng clearing operation, mayroon pa ring mga individual na nahuli dahil sa illegal parking. Alam naman po natin kung saan ang pwede at hindi pwede pumarada. So why do we have to keep on doing it or repeating the violation? Tulad po ng isang nato natin dito, pangalawang beses na po siya nato. That's why I've been explaining to him. In the first place, alam nyo naman pong bawal. So bakit nyo pa rin po iniwan ang sasakyan nyo? Muli namang nagpaalala ang MMDA na para hindi mabigyan ng tiket, 5 minuto lamang ang ibinibigay nilang pataan sa mga sasakyan na pansamantalang titigil sa gilid ng kalsada. Ito ay upang hindi magkaroon ng abala lalo na sa mga main thoroughfare. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kumpiyansa si Transportation Secretary Vince Dizon na tatakbo na ang mga tren ng Metro Manila Subway bago matapos ang termino ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasunod ito ng pagkakaresolba ng 3 sa 5 pangunahing issue sa right-of-way. Ipinahayag ni Secretary Dizon sa Economic Journalists Association of the Philippines Infrastructure Forum sa Makati City na naayos na nila ang suliranin sa Barilla, Anonas at Ortigas area. Bunsod nito, malaki ang tsansa na magkakaroon na ng partial operations ang MMSP mula Valenzuela hanggang Quirino Highway Stations. Nilinaw ng New NAIA Infrastructure Corporation na tanging drop-off lang ng pasahero ang pwedeng gawin ng mga metered taxi sa loob ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Kasunod ito ng viral na insidente kung saan siningil ng 1,200 pesos ang isang pasahero para ihatid ito sa kabilang terminal ng NAIA. Ayon sa NNIC, tanging Accredited Transport Network Vehicle Services o TNVS lamang ang pinapayagang mag-pick up ng mga pasahero sa loob ng terminal. Nire-review ngayon ng NNIC sa kanilang closed circuit television o CCTV kung saan sinakay ang pasahero sa loob ng NAIA. Pinag-aaralan din ng NNIC na higpitan pa ang kanilang monitoring sa drop-offs, paigtingin ang curbside surveillance at pakikipag-ugnayan sa transport authorities. Sugatan ang 3 individual matapos mabangga ng isang motorsiklo ang tricycle sa Bacolod City. Kabilang dito ang mag-asawang hahango lamang sana ng isda sa palengke. Ito ang balita ni Lizelle na L. Si mo ma'am, anong sakit si mo ma'am? Ulo? May pilas ko ma'am, wala? Sige pong ko lang sir, relax sir. Buligan ka pa. Hiwa at pamamaga sa kaliwang bahagi ng ulo ang tinamo ng isang babae na sakay ng isang tricycle na binangga ng motorsiklo sa Circumferential Road, Barangay Alihis, Bacolod City, bandang alas 2:40 ng madaling araw, June 16. Ayon sa kanyang asawa, nawalan ito ng malay ng halos 10 minuto. Wala? Check lang ang bibig na nalipangan si ma'am sir, wala? Sir po kasi nabili sir. Ay, kaya magtindog sir? Ma'am, kaya magtindog? Ayon sa mga biktima, papunta sana sila sa palengke upang umangkat at magtinda ng isda nang mangyari ang aksidente. Inalalaya ng team papunta sa gilid ng kalsada ang 2 pasyente at agad nagsagawa ng assessment. Hindi man mo. Pikas. Din sa ulo ko sakit ma'am. Sa tubang. Sige sir, pungko na sir, relax sir. Swelling? Abrasion. Nalipungan para approximately 10 minutes. Gasgas naman sa iba't ibang bahagi ng katawan ng tinamo ng tricycle driver. Agad na nilapatan ng paunang lunas ng UNTV News and Rescue Team ang mga biktima at dinala sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Samantala, nagtamo ng dislocation sa kanang balikat ang driver ng motorsiklo at inendorso sa Barangay Alihis Rescue Unit. Lizelle Nael, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Naniniwala si Senador Aquilino Coco Pimentel III na posibleng i-veto ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukalang batas na nagtatakda ng fixed term para sa barangay at sangguniang kabataan officials. Ito ay maaaring magresulta sa pagpapaliban ng barangay at SK elections o BSKE kapag naisabatas. Samantala, naghahanda naman ang Commission on Elections o COMELEC kahit na pirmahan ito o hindi ng Pangulo. Ito ang balita ni Dante Amento. Nag-attend lang ako nung last LEDAC nandun ako At ang alam ko, ang gusto ng presidente, ituloy. Itong barangay. So, whose will prevail? Sino ba ang may last touch in lawmaking? Tuloy ang pagdaraos ng barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE sa December 1 nitong taon. Ayon kay Senador Aquilino Coco Pimentel III, ito ang narinig niyang posisyon o gusto ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaugnay nito, naniniwala si Pimentel na nananatili ang posibilidad na i-veto ng Pangulo ang panukalang batas na maaaring magresulta ng pagpapaliban ng BSKE sa susunod na taon. Dagdag pa ni Pimentel, nasa Pangulo ang kapangyarihan na i-veto ang panukalang batas na ipinasa ng Kongreso. Bagamat naninindigan ang mambabatas na justifiable ang kanilang inaprobahang bill at hindi ito labag sa saligang batas. Sa tingin namin, constitutional. Pwede kaming magkamali sa pagdating sa Supreme Court. At saka hindi rin kami nagpapasa ng batas na dinadasal namin na i-veto ng Presidente. Una nang ipinanawagan ng election lawyer na si Attorney Romulo Macalintal na dapat i-veto ni PBBM ang reconciled bill ng Senado at Kamara bilang paggalang sa karapatan ng taong bayan na mamili ng kanilang sariling mga lider. May depekto umano ang panukala pagdating sa konstitusyon tulad ng Republic Act 11935 na nagpapaliban ng 2022 BSKE pero idineklarang labag sa saligang batas ng Korte Suprema. Samantala, ayon naman sa Commission on Elections, hindi sila nagpapakampante kung pipirmahan o hindi ng presidente ang panukala. Kaya habang wala pang malinaw na kasagutan kung ibivito o pipirmahan ito ng punong ehekutibo, ay tuloy pa rin ang komisyon sa mga paghahanda. Kabilang narito ang procurement ng 60,000 yellow boxes dahil hindi naman anya ito masisira sakaling hindi tuloy ang halalan. Hinati po namin ang preparasyon sa tatlo. Ito pong sitwasyon natin ngayon na hindi maliwanag kung tuloy o hindi. Pagdating po ng pinirmahan ng ating Pangulo ang batas na nagre-reset, nakaprepare na rin ho kami doon kung anong procurement ang pwedeng ituloy. Inaasahan na rin ng COMELEC na may dudulog dito sa Korte Suprema kung sakaling magiging ganap ng batas ang panukala at makakuha ng Temporary Restraining Order o TRO, kaya hindi sila po pwedeng tumigil sa paghahanda. With all due respect, kahit naman mapirmahan ng ating Pangulo yung batas na magpopospone ng barangay SK elections, sigurado meron pa rin pupunta sa Korte Suprema. At dahil dyan, syempre dati na-issuean kasi tayo ng TRO doon sa bagay na yan. And therefore, paano naman kung huminto kami sa paghahanda namin tapos hindi mapirmahan yung batas o kaya naman magkaroon ng restraining order. So kami naman na may imbyer na magkakaroon ng problema. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Binabantayan ngayon ng gobyerno ang sitwasyon sa pandaigdigang presyo ng langis. Ito ay sa gitna ng tumitinding tensyon sa pagitan ng Israel at Iran. Ito ang balita ni Jed Neresina. Wala pong kasiguradahan ng buhay. Pero ang sinasabi lang natin is given yung history at given din yung mga interest ng mga player na tuloy lang ang trading, di ba? Siguro yung disruption ng supply ay mababa ang posibilidad sa ngayon. Inilalatag na ng Department of Energy o DOE ang mga hakbang upang protektahan ang mga Pilipinong consumer mula sa posibleng pagtaas ng presyo ng petrolyo. Ito ay bilang paghahanda sa posibleng epekto ng tumitinding tensyon sa pagitan ng Israel at Iran.
Ayon kay Energy Officer in Charge Undersecretary Sharon Garin, aktibo silang nagpapatupad ng mga hakbang upang masiguro ang matatag na supply ng petrolyo sa bansa at maprotektahan ang ekonomiya. Wala po kaming nakikita ngayon kasi nag-rundown kami ng history of oil crisis and everything. Ngayon po, hindi po ganun ka-imminent ang problem. Pero medyo inuunahan na ng DOE, including DOTR and DA, na kung ano ba ang pwedeng aksyonan para ready na tayo in case mangyari yan. Dagdag pa ni OIC Garit, nakikipag-ugnayan sila sa industriya ng langis at mahigpit na babantayan ang antas ng inventaryo upang mapanatili ang kasapatan ng supply. Kailangan masigurado natin na compliant lahat natin ng mga oil companies on the requirement na at least 15 days, 15 days ang inventory nila. Ibig sabihin, kahit walang dumating sa Pilipinas ng supply, walang delivery sa atin, kasi wala naman tayong source dito na local Pag nag-import tayo at wala nang papasok na importation, in 15 days, meron pa rin tayong supply. Handa rin ang gobyerno na magpalabas ng fuel subsidies o tulong pinansyal sa mga sektor na direktang apektado ng posibleng pagtaas ng presyo ng krudo, partikular ang sektor ng transportasyon at agrikultura. Kapag po tumaas ang presyo ng crude oil ng mahigit sa $80 per barrel, ang ayuda for fuel for public transport and fisher folk ay matitrigger po at kakailangan na rin po na maabisuhan ang DA and DOTR patungkol po sa ayudang ito. Layunin nitong maiwasan ang domino effect na maaaring magpataas ng presyo ng batayang bilihin at serbisyo. Tiniyak ng pamahalaan na patuloy silang magbabantay upang masiguro na hindi lubhang maaapektuhan ng mga nangyayaring geopolitical tension sa ibang bansa ang pang-araw-araw na buhay ng ordinaryong mamamayang Pilipino. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa kabila ng opisyal na pag-aproba sa pagbili ng 12 dagdag na FA-50 Block 70 Light Combat Aircraft ng Department of National Defense, sinabi ng Philippine Air Force na hindi pa rin isasantabi ang orihinal na plano para sa pagkuha ng mas advanced na multi-role fighters o MRF. Gayunman, nakadepende pa rin ito sa ibibigay na pondo ng gobyerno. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Of course, the proposal to acquire multi-role jet fighters is still pending. It's still part of our plans because we still need more. In spite of this 12 additional FA-50s, we would still be needing more fighter aircraft because we have a very wide archipelagic area to protect and monitor. Kinumpirma ng Philippine Air Force na mananatiling bahagi ng kanilang long-term modernization program ang pagbili ng multi-role fighters na may mas mahabang range at mas mataas na firepower kumpara sa kasalukuyang fleet ng bansa. Nitong weekend, inanunsyo ng Department of National Defense ang notice to proceed para sa 12 bagong FA-50 Block 70 jets na nagkakahalaga ng $700 milyong na bibilhin sa South Korea. Bahagi ito ng Modernization Program Horizon 3 ng AFP. Mas advanced naman ang mga bagong version na ito kumpara sa ginagamit ngayon na FA-50 ng Philippine Air Force, kung saan matatandaang bumagsak ang isang unit nito noong Marso. Ikinatuwa ng hukbong himpapawid ang pagbili ng mas advanced na FA-50 Block 70 fighter jet. Gayunman, hindi nawala sa plano ang pagbili ng multi-role fighters. Ayon kay Colonel Castillo, naipasa na nila sa Department of National Defense ang kanilang proposal. Nasa kamay na rin ng Defense Department kung ano ang bibilhin. We only forward the general capabilities that the general specifications, but it would be up to the Defense Department to do the actual acquisition of the specific type or model of aircraft. Dagdag pa ng Philippine Air Force official, target nilang makakuha ng MRF na mas mataas ang capability kaysa ginagamit nila ngayon para mapalakas pa ang kakayahan ng aerial defense ng bansa. Pero depende pa rin ito sa ilalaang budget ng gobyerno.
Right now, what we are looking at for multi-role fighters is definitely better capabilities than what we currently have in our inventory right now. So we're looking at longer range, better firepower, among others. Definitely the best we can have for the budget that is available. Tiniyak din ng Air Force na sapat ang kanilang paghahanda pagdating sa training ng mga piloto at maintenance personnel para sa mga modernong eroplano. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo na ihahatid ng ating global correspondent na si Nerissa Dando mula sa Nagoya, Japan. Sa dyan sa Pilipinas, Monica, naniniwala si Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu na napahina ng kanilang mga pag-atake ang nuclear program ng Iran. May naiisip na rin umano siyang paraan upang mabilis na wakasan ang nangyayaring sigalot sa pagitan ng dalawang bansa. Ito ang balita ni Mariel Latoza. הם מבינים שהמשטר הרבה יותר חלש ממה שחשבו, הם מבינים את זה, וזה יכול להביא לתוצאות. Walang ibang paraan upang tapusin ang gulo sa pagitan ng Israel at Iran kundi ang i-eliminate si Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei. Sa panayam kay Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu, sinabi nito na ang pagpatay kay Khamenei ay ang pinakamadaling gawin sa ngayon. Una rito, sinabi ni Netanyahu na napatay na nila ang ilan sa matataas na lider ng Iran, kabilang ang 3 Chief of Staff, Air Force Commander at 2 pinuno ng Intelligence Services. Samantala, nagmamadaling umalis sa G7 meeting si US President Donald Trump. Tututukan niya ang mga nangyayari sa pagitan ng dalawang bansa. We had just a really great relationship with everybody, and it's really nice. I wish I could stay for tomorrow, but they understand. This is there a reason, big, Mr. President, that you can't do your business from here? You have questions for anybody else? I'm very grateful for the President's presence and contribution, and I fully understand why. We'll see you on the plane. Okay, see you on the plane. Thank you very much. Ayon kay Pentagon Chief Pete Hegseth, nais ng American President na nakahanda na ang National Security Council pagdating niya. Mariel Latoza, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagbigay ng ultimatum si dating Cambodia Prime Minister Hun Sen laban sa Thai government upang bawiin ang border crossing restriction na ipinatutupad nito. Ayon sa Cambodian leader, kung hindi ay ipagbabawal nila ang pagpasok ng mga produktong gulay at prutas mula sa Thailand. Nag-ugat ang hidwaan ng dalawang bansa nang masawi ang isang sundalo ng Cambodia noong Mayo sa pinag-aagawan nilang teritoryo na Emerald Triangle. Ang Emerald Triangle ay lugar kung saan humahangga ang border ng Cambodia, Thailand at Laos. Nagkasundo ang Estados Unidos at United Kingdom sa isang mahalagang trade deal na magbaba ng taripa para sa mga kotse at aerospace products ng UK. Gayunpaman, pag-uusapan pa rin ang patungkol sa bakal. Ito ang balita ni Klein Stinka. We have our trade agreement with the European Union, and it's a fair deal for both. Going to produce a lot of jobs, a lot of income, and we have many other ones coming. Magkasamang inihain ni na United States President Donald Trump at British Prime Minister Keir Starmer ang kanilang bagong trade deal na idinarao sa G7 Summit sa Canadian Rockies. Ang kasunduan ay inaasahang magpapababa ng taripa sa mga British product, partikular na sa automobile at aerospace material. Sa bagong deal na ito, ibinaba ng US ang taripa sa British autos sa 10% mula sa 27.5% para sa hanggang 100,000 sasakyan taon-taon. Inalis din ang 10% levy sa mga aerospace product. This now implements on car tariffs and aerospace, our really important agreement, and so this is a very good day for both of our countries, a real sign of strength. Para kay President Trump, isa itong makatarungang kasunduan. Nalilikha ng maraming trabaho at pagkakakitaan.
Sa kabila ng kasunduan, nananatiling usapin ang ukol sa taripa sa bakal, partikular na sa pagtatanggal ng buwis sa British Steel. Gayunman, tinukoy ng White House na magpapatuloy ang negosasyon sa steel at aluminum at inaasahan na si US Commerce Secretary Howard Lutnick ang magtatakda ng kota ng mga produktong pwede pang ipasok sa US na walang taripa. Klein Zinca, UNTV News and Rescue, USA. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Inaasahang palalawigin pa ni US President Donald Trump ang ban laban sa Chinese social media app na TikTok. Nakatakdang matapos ang ban sa Webes, June 19, kung hindi ito makakahanap ng non-Chinese buyer para mag-operate sa US. Nauna nang sinabi ni Trump na sang-ayon siyang i-extend ang operasyon ng TikTok sa US kung may hahawak nito na hindi mula sa China. At iyan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Nagoya, Japan, ako si Nerissa Dando. Magandang gabi. Nagtalaga na ng tagapagsalita ang Kamara para sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Attorney Antonio Bucoy, sa mga susunod na araw magsusumite ng pleading o tugon ng House Prosecution Panel kaugnay ng kautusan ng Senate Impeachment Court. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Ang prosecution panel ay magsusumite or maglalahad ng appropriate pleading. Ngayon, I assure the public that if the House Prosecution Panel will not be or not provide reason for any delay. Maghahain ng paglalahad o pleading ang House Prosecution Panel kaugnay ng mga kautusan ng Senate Impeachment Court, kabilang na ang pagbabalik ng Articles of Impeachment sa Kamara sa mga susunod na araw. Gayon din ang hinihinging sertipikasyon na hindi lumabag ang House of Representatives sa probisyon ng saligang batas na nagbabawal sa paghahain ng mahigit isang impeachment case laban sa isang government official sa loob ng isang taon. Ito ang inihayag ng itinalagang impeachment spokesperson ng House of Representatives na si Attorney Antonio Odi Bucoy na mahigit 4 na dekada ng litigation lawyer. Walang bayad ang pagtanggap niya sa alok ng mga kaibigan sa House Prosecution Panel na maging tagapagsalita ng House of Representatives para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Isang corporate at remedial law professor si Bucoy at managing partner sa Bucoy Poblador and Associates Law Offices. Dating kasapi ng Free Legal Assistance Group o FLAG ang abogado ng estudyante pa ito sa College of Law ng University of the Philippines, partikular na sa panahon ng mga tanyag na abogado at senador na sina Jose Jocno, Joker Arroyo at Lorenzo Tanyada. Kaya nang tanungin sa kasalukuyang komposisyon ng Senado ang paniniwala nito. Ngayon, with the ongoing impeachment proceedings, ano sa tingin ninyo kung kunyari nandyan pa sila ngayon? Ano sa tingin niyo yung masasabi nila? Mahihiya sila. Ikahihiya nila itong ginagawa ng kasalukuyang Senado. Po, iba yung komposisyon nun eh. Iba. Umaani ng respeto. Walang patutsada. Ngayon ho, dahil sa actuation nila, aming patutsada. Hindi ho maiiwasan yan. Hindi naman bulag ang tao eh. Kinundena ng abogado ang anyay mga hakbang upang iantala ang impeachment proceedings laban kay VP Duterte. Kabilang na ang mga hakbang ni presiding officer ng impeachment court na si Senate President Francis Escudero. Ako po ay sumasang-ayon sa sinabi ni Chief Justice Renato Puno sapagkat ang mga naging actuation and ruling ni Senate President Chis Escudero as the presiding officer of the impeachment court ay wala ho sa saligang batas yan. Kagaya po ng pag-remand. Tinatalakay pa ng House Prosecution Panel kung hihilingin sa impeachment court ang pagbibitiw ng senator judges na kumikiling umano sa nasasakdal. Pero kung makakaantala ito sa proceedings, hindi na nila ito isusulong. Kami po ay umaasa na bubuksan ng mga hukom ang kanilang mga mata at titimbangin nila ang ebidensya. So, para sa akin po, let's give them the benefit of a doubt.
Samantala, para kay Attorney Bukoy, walang epekto sa impeachment trial ang pagtangging tanggapin ng House of Representatives ang isinumiting formal entry of appearance ng mga abogado ni VP Duterte. Kaugnay naman ng mga tatayong abogado ni VP Sara para sa paglilitis, naniniwala si Attorney Bukoy na nasa mabuting kamay ang pangalawang Pangulo. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi dapat hintayin ng Senate Impeachment Court ang desisyon ng Korte Suprema. Ito ang binigyan diin ni Senator Aquilino Coco Pimentel III sa gitna ng mga issue sa mga proseso kaugnay na impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa Senador, tuloy lamang dapat ang paglilitis hangga't walang temporary restraining order na inilalabas ang Supreme Court. Samantala, pabor pa rin anya sa pangalawang Pangulo ang panawagang pag-inhibit ng isang senator judge sa paglilitis. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Do not wait for the Supreme Court to act. Ang Supreme Court hindi namin consultant. Huwag namin itratong consultant ang Supreme Court. So tuloy lang lahat ng mga maliliit na bagay, pasa sa Supreme Court, pasa hindi po. Binigyang diin ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III na tuloy lang dapat ang proseso ng impeachment sa Senado. Ito ay kahit pa may dalawang nakabinding petisyon sa Korte Suprema kaugnay ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Giit ni Senador Pimentel, hindi kailangang hintayin na mamagitan ng Supreme Court kaugnay ng mga bagay na maaaring pagdesisyonan ng impeachment court. Maliban na lamang kung maglalabas ito ng Temporary Restraining Order o TRO. Kung may TRO, sunod tayo. Pag walang TRO, dapat naniniwala tayo sa inumpisahan nating procedure na pwedeng ituloy. Sa gitna ng mga issue kaugnay ng mga proseso sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte, sinabi ni Senador Coco Pimentel na maaari namang ipetisyon sa Supreme Court ang ilang maituturing na questionabling aksyon ng impeachment court. Isa na rito ang magiging desisyon ng mga bagong hanay na Senator Judges sa 20th Congress kung itutuloy pa nila ang pagko-convene bilang impeachment court at ang aktual na paglilitis. Habang ang komplikasyon naman ng pagbabalik ng articles of impeachment sa Kamara ay nag-aanyaya rin sa mga tao na dumulog sa Korte Suprema. Naniniwala rin ang senador na kailangan pa rin makakuha ng 2/3 na katumbas ng 16 na boto mula sa mga senator judge bago makonvict ang pangalawang Pangulo sa impeachment trial. Kaya magiging pabor, anya, ang pag-inhibit o hindi paglahok ng isang senador sa impeachment trial. Sa akin palagay, oo. Kung may nag-absent, ganun din. So, mayroong nag-leave, ganun din. Merong ayaw magpaliwanag, ganun din. So, kasi ang pagkabasa ko talaga sa Constitution, kailangan 2/3 of all the members of the Senate, kailangan 16 talaga magsabi ng guilty. Wala nang kailangan sabihin yung siyam, basta 16 ang magsabi ng guilty. Sinabi rin ni Pimentel na hindi na kailangan ng gag order kundi pagpapaalala lang sa mga senator judge mula sa impeachment presiding officer na tumigil sa pagkomento kaugnay ng kaso lalo na ng merito nito. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Sisimula na ngayong buwan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang implementasyon ng Expanded Feeding Program para sa mga batang mag-aaral din sunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang programa ay may layong suportahan ang mga bata sa Child Development Centers sa kanilang kinakailangang nutrisyon. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Para sa 2025, magsisimula na po ang Supplemental Feeding Program. Ang nakalaan na pondo ho dyan ay halos 5.1 billion, kulang-kulang 1.5 million na mga naka-enroll sa mga child development center ang makakatanggap ng araw-araw na pagkain for 120 days.
Ngayong Hunyo, magsisimula na ang expanded feeding program sa mga bata sa mga Child Development Centers o CDCs o dati ay tinatawag na daycare center. Ito ay kasabay na rin ng pagbubukas ng mga klase sa mga eskwelahan. Ayon kay Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian, 5.1 billion pesos ang nakalaang pondo rito na pakikinabangan ng 1.5 million na naka-enroll sa CDC. Ang ipapakain sa mga bata ay nakabase sa rekomendasyon ng National Nutrition Council. Itinaas ang budget sa kada meal ng 25 pesos at ang mga undernourished na mga bata ay makatatanggap ng fresh milk. Meron niyang fixed na menu that works doon sa Pinggang Pinoy na prescribed ng National Nutrition Council. We do not deviate from that. And also, hindi kami ang nagpo-procure na nito. It's community procurement done by local government units. Ang hakbang na ito ng DSWD ay bilang pagsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ibigay ang sapat na nutrisyon sa mga bata. Ayon sa kalihim, kailangang matutunan na ng mga nasa murang edad ang pagkain ng mga masusustansyang pagkain. Yung behavioral change has to happen at an early age. Ito yung prime age na turuan natin sila na hindi kailangan maalat, matamis, prito. The behavioral change o yung consuming change kung paano kumain, dapat sinisimulan natin sa murang edad. At ito yung edad na napaka-prime, 3 to 5 years old. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Target ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na palawakin ang mas ligtas at accessible na transportasyon para sa mga person with disability o PWDs. Ayon sa ahensya, matapos na mag-viral ang isang video online kung saan sinaktan ang isang PWD sa loob ng pampasaherong bus, mas lalong tumingkad ang matinding pangangailangan sa ligtas na espasyo na walang diskriminasyon para sa mga may kapansanan. Ito ang balita ni Mia Alonzo. Pero alam natin yung ganito mga insidente, maiiwasan lamang natin kapag meron tayong mga public transport na angkop at safe para sa ating mga may kapansanan. Sa gitna ng lumalakas na panawagan para sa makatao at ligtas na transportasyon sa mga may kapansanan, layunin ng Department of Social Welfare and Development na palawakin ang programa ng mga e-vehicle sa kapakanan ng mga PWD. Itong nakikita nyo sa likod, 20 yan na pauna na lumabas nitong nakalipas na mga buwan kung saan naging livelihood program na rin nila. Nagpartner tayo sa Get Philippines at yung Sustainable Livelihood Program ng DSWD ipinagkaloob sa mga people with disability. Ito yung electric bus na designated or nakadisenyo para sa mga persons with disabilities. Salib kasi na hagdan, mayroon itong rampa para sa mga PWD na mga naka-wheelchair. Malaki din itong area ng sasakyan at mayroon ding pwesto para sa mga PWD na mga naka-wheelchair. Kung hindi man, may mga naka-attach din na mga upuan dito sa gilid. Bukod dito, meron din silang CCTV para naman masiguro ang kaligtasan ng mga PWD na sasakay dito. Ayon sa ahensya, layunin itong sasakyan na ito o ng bus na ito na magkaroon ng safe spaces para sa mga PWD kapag sila ay sasakay sa pampublikong sasakyan. Matapos na mag-viral ang isang PWD na sinaktan sa loob ng isang pampublikong sasakyan, mas lalong naramdaman ng ibang mga PWD ang kahalagahan ng ligtas na espasyo para sa kanila. Mismong si Aling Gina Reyes, presidente ng Sustainable Livelihood Program Association o SLTA ng Quezon City, nakasaksi sa hirap ng kalagayan ng isang PWD sa pagsakay sa pampublikong sasakyan. Alam niyo po, ako ay nakasakay sa jeep at minsan na-step ko yung paa ko. Dumiretso ako pababa, no, doon sa may estero. Ay, ano tawag doon, yung sa may unahan. So pumunta ako bandang ilalim. So imbes na tulungan ako, no, para pag tinanong nila ano raw ginagawa ko daw doon. Sabi ko na lang, chinecheck ko kung baka flat ang gulong.
Ginawang biro na lamang ni Aling Gina ang naranasan, subalit para sa kanya isang experience ito na hindi malilimutan lalo pat sa mga ganitong pampublikong sasakyan, walang prioridad para sa mga may kapansanan kundi lalo pang inuunahan. Tingin ko malaking bagay ito kasi lalong-lalo na kung ang e-bus ay tutupad na, no? Kaming mga PWD ay mabibigyan na ng priority, no? Especially sa aming transportation, no? Iba po kasi pag meron talagang para sa amin, ano? Lalong-lalo na kung mahirap po talaga umakyat sa mga steps ng ating mga public transportation. Sa kasalukuyan, corporate shuttle ang mga naturang bus na ito na sumusundo sa mga PWD na nagtatrabaho sa rutang PGC. Pero sa madaling panahon, pag dumami na itong mga vans kasi marami nang dumadating, magkakaroon na siya ng ruta at ang inaay natin na unang ruta ay dito sa Quezon City. Target ng ahensya na magkaroon pa ito ng expansion sa pakikipagtulungan sa Global Electric Transport o GET Philippines at sa SLTA bilang kanilang livelihood program. Ayon pa sa kalihim, makikipag-ugnayan ng ahensya sa Department of Transportation upang ilapit ang kanilang mga proponent gaya ng SLTA upang maisulong ito. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Handang bumili ng palay sa mga karatig probinsya ang National Food Authority sa Bulacan. Nagtakda naman ang pamantayan ng NFA sa hinahanap nilang kalidad ng bigas. Ito ang balita ni Nestor Torres. Yung palay po nanggagaling syempre dito sa Bulacan. And then po yung nearby provinces, Nueva Ecija, Tarlac, Bataan, Pampanga, Zambales, ina-accommodate din po namin ngayon. Kasi kasi dito sa NFA, kung pwede lang ba namin bilihin kahit may kuto. Kaya lang sir, mayroon kasi tayong standards, qualification standards doon sa palay. Maayos na kalidad ng palay ang hinahanap ng National Food Authority sakaling bumili sila sa mga kalapit probinsya ng Bulacan. Ayon sa NFA Bulacan, dapat hindi ito infested ng mga insekto. Itinigil muna ng NFA ang pagbili ng ahensya sa mga palay ng mga magsasaka sa Bulacan dahil napuno na ang kanilang mga bodega. Ngunit sinabi nito sa mga magsasaka na kung hindi sila makapaghihintay, maaari na sa mga traders na lang sila magbenta. We advise them sir na kung mayroong bibili at gusto niyo naman ibenta na nila sir kaysa sa maghintay. Syempre sir, yung iba talagang nangangailangan naman na maibalik yung kapital nila doon. Ngunit ang ibang mga magsasaka ay nagpasyang maghintay na lang dahil mabebenta nila sa mas mataas na presyo ang kanilang palay sa NFA. Ngunit nang magbukas na ang bodega ng ahensya sa Tikay Malolos, tumanggi ng NFA na bilhin ang kanilang mga palay. Ako, naghihinakit sa NFA. Bakit di ka maghihinakit? Palay namin, Marso pa hanggang ngayon, nakakita ng ilang kuto, ayaw, reject na. Dahil nakitaan ng kuto, reject na. Arkel lang nga naman ng sasakyan. Paano pa yung babayad mo? Tinitiyak naman ng NFA Bulacan na ang lahat ng mga palay na nakaimbak sa kanilang mga bodega ay walang insekto upang mapanatili na maganda ang kalidad ng ibebenta nilang mga palay. Kasi it means na yung stocks niya ay luma sir talaga. Hindi na siya bagong ani. So talagang hindi na namin sir tinatanggap. Kaya lang sir, syempre, binibigyan konsiderasyon pa rin namin naman sila. Kaya lang, hindi po pwedeng talagang yung infested yung palay nila. So kami naman po, syempre binibili namin yung magandang quality rin sir ng palay. Kasi pambenta yan natin sir sa benteng bigas. So hindi natin sir makukuha kung ang palay nila ay infested. Pangit yung recovery niyan sir. Nagbigay naman ng payo ang ahensya kung papaano may ingatan ng mga magsasaka ang kanilang mga palay para maiwasan ang pagkakaroon nito ng insekto. Dapat sir, yan ay nabublower nila o meron kasi sir treatment na ginagawa. So dapat sir, ina-apply po nila yon habang naghihintay sila ng schedule. Nasa 527,000 na sako ng palay ang nakaimbak ngayon sa 6 na warehouse ng NFA. Habang nasa 35,000 naman ang nasa bagong bodega nito sa Tikay na may kapasidad na makapag-accommodate ng hanggang 75,000 na sako ng palay. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Minimum wage ang matatanggap ng mga benepisyaryo ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged o displaced workers o tupad program kapag naipasok na sila bilang staff ng Kadiwa stores. Ayon sa Malacanang, handa na ang Department of Labor and Employment na ipatupad ang programa kasunod ng paglagda sa Memorandum of Agreement sa Agriculture Department. Plano ng DA na dagdagan pa ang Kadiwa outlets kaya kakailanganin ng dagdag na personnel. Kaya po maganda po ito dahil makakapagbigay ng employment sa mga tupad members and at the same time, minimum wage po ang ibibigay sa kanila. Sa ilalim sa major surgery o operasyon si dating Congressman Arnolfo Teves Jr. Kaninang umaga dinila sa ospital si Teves dahil umano sa labis na pananakit ng tiyan na nagsimula pa kagabi. Pero ayon sa kanyang abogado na si Attorney Ferdinand Topacio, kinailangan na ilipat sa St. Luke's Medical Center sa Bonifacio Global City ang kanyang kliyente dahil sasailalim ito sa major surgery. Tiniyak naman ng kampo ni Teves na nasunod nila ang mga protocol na itinakda ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP sa pagpapaospital ni Teves. Naipagbigay alam na rin sa mga korteng humahawak sa kaso nito ang tungkol sa kanyang operasyon. Hinikayat ng pamunuan ng Philippine National Police ang mga guro, estudyante at magulang na gumamit ng Hotline 911 sa panahon ng emergency. Ayon kay Philippine National Police Chief Police General Nicolas Torre III, mahalagang alam ng mga estudyante ang naturang hotline para agad na masoklaluhan ang mga ito sa oras ng pangangailangan. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Well, I'm very happy with the way our policemen are deploying themselves. And I'm satisfied with what I see. And then naman ating mga police kasama pa ang mga barangay at may coordination sila sa mga school heads at sa mga school administrators. So we're very happy with that. Patuloy sa pagbabantay ang mga pulis sa bisinidad ng mga paaralan sa bansa sa ikalawang araw ng pagbubukas ng klase. Ayon kay Philippine National Police Chief Police General Nicolas Torre III, araw-araw na magbabantay ang mga pulis sa paligid ng mga eskwelahan para sa kaligtasan ng mga mag-aaral, guro at mga magulang. Siyempre, kaya hanggang ngayon nandito tayo. Hindi naman nigas kuko ng ating mga operations. Alam natin na araw-araw na mangyayari na may klase na pag weekdays. So, araw-araw din ang ating deployment, may assessment na tayong ginagawa. Kaya ganoon din ang ating mga deployment. Kampante naman ang mga magulang at estudyante na mayroong pulis sa labas ng kanilang eskwelahan. Para sa aming mga nanay, isa rin po yan sa natutuwa namin na kahit saan po kami pumunta, may mga pulis. Hindi po kami nababagabag na mapahamak kasi andyan po anytime pwede kami mag-rescue sa mga pulis. Lalo sa ating gabi, panatag din po ang loob. Meron kami matatakbuhan at masusumbungan. Nakikita po sila na talagang nagbabantay sila ng maigi para kung mas safe po kasi alam ko na kahit naglalakad ako, kahit na kasi minsan alas 3, alas 4 dahil sa mga projects na kalabas kami dito, alam ko na safe akong naglalakad sa pauwing bahay kasi maraming pulis na nagbabantay dito sa labas ng eskwelahan. Malaking tulong din para sa mga security guards ang presensya ng mga pulis sa school vicinity. Mas maganda po para sa amin dahil nakakaiwas po kami sa gulo, nakakatulong po sila sa amin, tsaka marami pong naiilang sa kanila ng mga masasamang loob. Hinihikayat din ni General Torre ang mga mag-aaral na gumamit ng 911 hotline para sa mas mabilis na police response kung kinakailangan. Actually sa lahat yan ay sinasabi natin kahit sa mass media at sa lahat ng ating mga tauhan. May mga memo tayo dyan regarding that matter that we are encouraging the dissemination of 911. May ibang mga areas tayo at mga police units na actually nagpiprinta ng tarpaulin at ina-advertise ang 911. Kaugnay nito, sinabi ni General Torre na magdaragdag sila ng call takers upang maiwasan ang backlog. Kahapon, idiniklara ng PNP na payapa ang pagbubukas ng klase sa buong bansa. Lea Ilagan, UNTV. News and Rescue. Diyos ang aming santigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Inaresto na ng mga otoridad si dating Patrolman Francis Steve Fontillas. Ayon kay PNP Chief Police General Nicolas Torre III, si Fontillas ay mayroong warrant of arrest sa kasong inciting to sedition in relation to Section 6 ng Republic Act 10175, kaya't inaresto ng mga otoridad. Naniniwala din si Torre na wala namang supporter sa PNP si Fontillas at sariling saloobin lamang nito ang kanyang ipinahahayag sa social media. Well, I would like to think na si Fontillas is just a very, very small exception, an aberration to the organization. We have 220,000 people, siya lang naman mag-isang gumawa nun at wala namang iba. So, I don't think that he has any following in the PNP. Kaya no need to warn or whatever, remind ang ating mga tauhan. Alam na natin yan, professional ang PNP. Si Fontillas ay ang pulis na matapang na nagpapahayag ng kanyang mga saloobin sa social media laban sa gobyerno at sa pambansang pulisya. Nakakulong ang dating pulis sa Detention Center ng Criminal Investigation and Detection Unit ng QCPD. Maaaring tanggalin sa trabaho ang mga pulis na overweight kung hindi mababawasan ang kanilang timbang sa loob ng hanggang 1 taon. Ayon kay Philippine National Police Chief Police General Nicolas Torre III, mayroong standard weight at height batay sa Section 30 ng Republic Act No. 6975 o ang Department of the Interior and Local Government Act of 1990. Samantala, ang mga may medical condition naman ay pwedeng maharap sa complete disability discharge o mailipat sa administrative na trabaho. Voluntaryong sumuko kaninang umaga sa korte sa Maynila ang Vice Mayor-elect ng Reyna Mercedes sa lalawigan ng Isabela na si Atty. Harold Respicio. Anya na kumpirma niya mismo sa korte na pirmado na ang warrant of arrest laban sa kanya. Nagbayad din ito ng piyansa sa kanyang kinakaharap na kaso ugnay ng paglabag sa Cybercrime Prevention Act na nagkakahalaga ng 64,000 pesos. Si Atty. Respicio ay kinasuhan ng Commission on Elections o COMELEC bunsod ng pagpapakalat umano nito ng maling impormasyon patungkol sa eleksyon. Alright, kaya ba Respicio? Alright, pumunta si Atty. Harold Respicio dito sa Branch 34 ng Manila para mag-voluntary surrender dahil may warrant for his arrest dahil inakyat ng Prosecutor's Office ng Manila sa korte yung kaso na isinampa ng COMELEC dahil daw si Atty. Harold Respicio ay violate yung Article 154 ng Revised Penal Code in relation sa cybercrime law. Ilang mga kawani ng gobyerno ng Pilipinas ang kasalukuyang naipit sa giyera sa pagitan ng Israel at Iran. Tiniyak naman ng Department of Migrant Workers na hindi nila pinababayaan ang mga Pilipinong na-stranded doon. Ito ang balita nila Lane Moreno. I know they are being attended to. It's beyond the scope of our services, but not because they're not being attended to, because I know there are some other agencies in government taking care and monitor of their situation and monitoring their situation. Stranded ngayon sa Israel ang nasa halos 20 opisyal ng Pilipinas dahil sa kasalukuyang giyera sa pagitan ng Iran at Israel. Kasama na rito ang 3 alkalde ng Eastern Visayas na sina Barogo Leyte Mayor Aaron Balais, Lawaan Eastern Samar Mayor Athin Mendros at Hindang Leyte Mayor Betty Cabal. Ang 3 ay lumipad pa Israel noong June 8 para sa isang study visit sa Food and Security na inorganisa ng Agency for International Development Corporation ng Israel. Sa mga larawan sa social media na pinost ni Mayor Aaron Balais, makikitang nagtatago sila sa isang bomb-proof bunker na malapit sa kanilang tinutuluyang hotel kasama ng ilan pang mga individual. Sa ipinadalang mensahe ni Mayor Balais sa mga media, hindi pa sila makaalis dahil sa mga lumilipad na missile. Sa mga videong pinost sa social media ni Keith Canoy, tanaw mula sa pinagtatrabahuan nilang barko na nasa boundary ng Kuwait at Iran ang nagliliparang marami mga missiles sa Kuwait.
Una nang sinabi ng Philippine Embassy sa Israel na bumuo na sila ng crisis management team upang magbigay ng pagkain at ligtas na lugar para sa mga Pilipinong na stranded doon. Lelaine Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. May natitira pang higit 12 billion pesos na pondo sa bangko ang Cebu City bago magpalit ng bagong administrasyon. Sa Sorsogon, rumisponde ang 2 pulis sa isang nasusunog na top-down sa kalsada. At sa Romblon, nailigtas ng Philippine Coast Guard ang isang mangingisda na napaulat na nawawala noong June 15. Ito ang balita ni JP Nunez. Sa Cebu City, iniulat ng pamahalaang lungsod na meron pang natitirang 12.1 billion pesos na pondo sa bangko ang lungsod bago magpalit ng bagong administrasyon. Ayon kay Mayor Raymond Alvin Garcia, ito-turnover ito sa papalit sa kanyang posisyon na si incoming Mayor Nestor Arquebal. Nangangahulugan niya na ang Cebu City ay financially healthy dahil sa amount ng pondo na kanyang maiiwan. Halos 8 billion pesos ang General Fund, 1.5 billion pesos ang Trust Fund, 2.5 billion pesos ang Special Education Fund at higit $2 million account. Naipon niya ito dahil sa maayos na pangungulekta ng pondo at tamang pagbabudget. Sa Sorsogon, tinulungan ng mga pulis mula sa Sorsogon City Police Station ang nasusunog na top-down o motorsiklong may sidecar sa crossing Sitio Baribag, Barangay Bibingkahan, pasado alas 5 kaninang umaga. Sa larawang ibinahagi ng police station, makikitang kumuha ng timba ang mga pulis at gumamit ng hose para maapula ang apoy. Para sa police station, isang kabayanihan nila ang ginawa ng mga pulis para sa kaligtasan ng mamamayan. At sa Romblon, nailigtas na ng Coast Guard Substation Magdiwang Search and Rescue Team ang mangingisdang si Romeo Uyaw. Napaulat itong nawawala noong June 15 sa karagatang sakop ng Barangay Poblasyon, Magdiwang, Romblon. Natagpuan siya kahapon sakay ng kanyang motorbangka sa karagatang sakop ng Barangay Agbudia. Ayon sa mangingisda, nagkaroon ng aberya ang makina ng kanyang bangka dahil sa sirang rocker arm. Dahilan upang mawalan ito ng kapasidad na umandar kaya siya tuluyang inanod sa laot. JP Nunez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman po ang ating mga kausing ngayong araw po ng Martes. Salamat po at shout out kina Leonardo Opus, Donkey Reynoso, Cesar Daganso Cueva at Monica, baka makalimutan ko yung kaibigan natin, mag-guest mamaya dito sa radyo, si Divine Fresco. Dati siyang dati may program na sila diyan dati sa taxpayer mo eh. Magaling siyang accountant eh. Sila yung gumagawa ng mga mamaya. Nakita ko siya kanina diyan. Ang aga, alas 6 ang call time, alas 5 nandiyan diyan na. Magaling. Si Divine Fresco at sino pa ba? Yung kaibigan ko si Jomar, meron kaming date mamaya. Yan. Ayan. Welcome si Divine. Welcome po dito sa ating tahanan. At shoutout din tayo kina Cesar Ferdinand Martinez, Gerald Pardillo at Rodel A. Lambera. At samantala mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Ito ang Balita, pwede niyo po ito muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook, Instagram, X at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng awit 98 at 1 na nagsasabi, O magsiawit kayo sa Panginoon ng bagong awit, sapagkat siya'y gumawa ng mga kagilagilalas na bagay. Ang kanyang kanan at ang kanyang banal na bisig ay gumawa ng kaligtasan para sa kanya. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi.
Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y mapagtitiwala na ang aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.